Matapos naman mabanggit rin ng SONA sa kanyang ng Pangulo sa kanyang SONA, tinalakay agad sa Senado ang posibleng pagtanggal sa system loss charge mula sa singil sa kuryente. Posible naman daw masolusyonan yan pero may kaakibat pa ring gastusin. Narito po ang report ni Gerard de la Peña. Bakit hinayaan nyo ang mga distribution companies na singilin kaming taong bayan na hindi naman namin kasalanan? Sumentro sa system loss charge ang pagdinig kanina ng Senate Committee on Energy sa mataas na singil sa kuryente sa bansa. Ang system loss ay ang kuryenteng nawawala sa proseso ng pagpapadala nito mula sa mga planta hanggang sa mga kabahayan o establishmento. Bahagi rin ito ang tinatawag na non-technical system loss o ang kuryenteng nananakaw dahil sa illegal na koneksyon. Ang tanong ng mga senador, bakit ang taong bayan ang pinapasagot nito? Ayon sa Energy Regulatory Commission, nasa batas ang paniningil nito. Pwede naman daw tanggalin ang singil sa consumer sa mga ninanakaw na kuryente na umaabot lamang sa mahigit 1% ng system loss charge. Parang lumalabas nga din po doon sa IPIRA na maaring tingnan itong non-technical system loss at magkaroon ng regulasyon para ito ay ma-minimize na ang pangongolekta sa mga consumers po. Ayon naman sa Meralco, agresibo na ang kanilang mga hakbang sa paghahabol ng mga illegal na koneksyon upang mapababa ang non-technical system loss. Pero hindi raw ito madali at may kaakibat din daw itong gastusin. Ginawa na ho namin lahat ng hakbang para po maibaba ang non-technical loss. Tinaas po namin ng metro sa mga ilang depressed areas para hindi maabot. Yet may nangyayari pa rin ng non-technical losses. Para ma-achieve natin yung zero na sinasabi nating non-technical losses, malaki naman po yung gagastusin namin na operational expenses at saka capital expenses, capital expenditure, no? Na siya naman po ang kakarga na naman doon sa taripa. Sagot naman dyan ni Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo, hindi dapat problema ng consumer ang magiging gastusin sa operasyon ng utility. Totally disagree with you. Your explanation, you mean you're a business. At the same time, you're catering to public service, di po ba? Pero, boss, narinig ko yung sinasabi mo na tataasan kasi systems loss. Parang ayaw ninyo magka-incur ng losses. Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that. Magpapatuloy ang pagdinig ng komite sa susunod na linggo para himayin ang mga detalye sa pagtanggal ng system loss sa bayarin ng mga consumer. Kumpiyansa ang Senate Committee on Energy na maipapasa nila ang pag-amyenda sa EPIRA Law ngayong darating na Agosto. Mukhang kakayanin naman daw dahil kung matatandaan natin, nabanggit ng Department of Energy na may mga pag-aaral na sila tungkol dito bago pa man ito nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. May marching order na rin daw na madaliin ito. Sa ngayon, sinisimula na ng ERC ang pagsilip sa mga kontrata ng mga power generation company at distribution utility. Yan ay para masigurong patas ang sinisingil sa mga consumer. Bumuo na rin ang Joint Task Force ng DOE, ERC at National Electrification Administration, pati na ang mga electric cooperatives para sa implementasyon ng direktiba ng Pangulo na alisin ang system loss charges. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na bubusisiin ang usapin ng system loss para maging patas sa lahat. Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari maraming maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion. So, lahat po ito ay inaaral at bubuuin po ng hindi naman po masyadong burdensome din sa iba nating mga kababayan at sa mga investors and utility companies. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.